Naantala ang biyahe sa EDSA busway sa bahagi ng Guadalupe. Ang kotse kasi na ito nag-counterflow sa linya ng bus. Itong may-ari ng sasakyan, sabi nga niya is galing siyang gimmick. So apparently, medyo nakainom po siguro ito. Isang motorsiklo ang nag-counterflow at sinalpok ang isang sasakyan sa northbound ng Skyway Stage 3. Ang driver ng 150cc na motor, lumalabas na nakainom daw ang rider na isinugod pa sa ospital pero namatay rin. Paglabas po nila ng bar ay nabusinahan po ito kasi bigla pong lumabas. So akala naman po ng aking anak ay ayos na, lumampas na siya. Pero ito po ay hinabol at doon na po siya binabaan. Sorry po. Hindi ko na po kasi nakita. Hindi po. Problema! Pagaling kita ngayon! Boss, naka-video kayo po. Iyon po, nakainom po sila, lasing na lasing po sila nung amin pong nakausap. Nabangga po ito, yung sinasakyan nilang tricycle. Kita po dyan na humaharurot na at nabundol na nga po yung tricycle. Lasing yung driver? Lasing po. Hindi po ako yung nagpadala, Sino padala? kundi ang assistant team leader namin, sir. Siya po yung kumuha ng picture, sir. Nandiyan pala si assistant team leader. Ilan pala kayo naghatid? Tatlo po kami, Mr. Chair. Ako rin si Kinana, tanawa niyo. O, tanawa. Tanawa niyo si Kinana nila, tanawa. Ipakita na ko na yung plate number. O, ha? O, puwa man na siya. O, temporary dayo na siya o temporary plate number pa rin siya. O, tanawa ninyo. O, ha? Improvise plate na. Pagkawan ka! Wala, naglayan ako sir! Ayaw pa ka! Hindi ka ba ka? Uy! Lagyan ko sir sa silid niya! Tara! Ayaw ka na! Ayaw! Ayaw sir! Ayan nakatungod sir! Ayaw! Iyan nakatungod sir! Ayaw sir! Ayaw sir! Iyan nakatungod sir! Uy! Ayaw! Thank you, Committee Secretary. Before we proceed, may I request to the Committee Secretary to place everybody under oath? May I request everyone to please stand and kindly raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the whole truth in this committee hearing? Let it be reflected that all our resource persons answered in the affirmative, Mr. Chair. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Committee Secretary. 11 years ago, we enacted Republic Act number 10586, or the Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. The law declared that it is the policy of the state to ensure road safety through the observance of responsible and ethical driving standards. To achieve that, we penalize the act of driving under the influence of alcohol, dangerous drugs, and other intoxicating substances. On top of this, we included institutional programs and appropriate public information on the standards of safe driving. Pero bakit po parang paulit-ulit pa rin tayo nakatanggap ng mga report ng mga aksidente, traffic altercations, at road rage dahil sa mga nagmamaneho ng lasing? Mapahirap, mapayaman, matanda o bata na sasangkot sa drunk driving. Parang walang nagbago at maaaring dumadami pa ang kaso ng drunk driving. Panoorin po itong video at papakita namin. Wala. The video? Comsec. Naka-ready po, naglo-load lang po, sir. Okay. Naantala ang biyahe sa EDSA busway sa bahagi ng Guadalupe. Ang kotse kasi na ito nag-counterflow sa linya ng bus. Itong may-ari ng sasakyan, sabi nga niya is galing siyang gimmick. So apparently, medyo nakainom po siguro ito. Isang motorsiklo ang nag-counterflow at sinalpok ang isang sasakyan sa northbound ng Skyway Stage 3.
Ang driver ng 150cc na motor, lumalabas na nakainom daw ang rider na isinugod pa sa ospital pero namatay rin. Paglabas po nila ng bar ay napusinahan po ito kasi bigla pong lumabas. So akala naman po ng aking anak ay ayos na, lumampas na siya. Pero ito po ay hinabol at doon na po siya binabaan. Sorry po. Hindi ko na po kasi nakita. Hindi po. Problema! Boss, kita ngayon? Boss, naka-video kayo, boss. Iyon po, nakainom po sila, lasing na lasing po sila nung amin pong nakausap. Nabangga po ito, yung sinasakyan nilang tricycle. Kita po dyan na humaharurot na at nabundol na nga po yung tricycle. Lasing yung driver? Lasing po. Okay. In 2022, the Philippine National Police, the HPG in particular, reported an increase of up to 90% in terms of the number of road accidents caused by drunk drivers, amounting to about 25% of road accidents in the Philippines. So tumataas yung insidente ng drunk driving. Clearly, there is something lacking in the law, particularly in its implementation by our law enforcers. Turuan ng turuan, MMDA, LTO, PNP, kung sino dapat magpa-implement itong 10568, RA 10568. Sabi ng MMDA, kailangan daw nila ng authority bago mag-issue ng ticket para sa drunk driving. Pero wala daw silang breathalyzer at tamang training sa pag-assess ng mga drunk drivers. The MMDA said that they are having a hard time in getting their people accredited under the current training program of the LTO. Kaya pag may nahuli sila, tumatawag muna sila ng pulis. But during the 2023 budget hearing, when I asked the PNP regarding the 2020 budget of 230 million for the purchase of traffic enforcement tools, including breathalyzer, the PNP official present then said that they did not get any. It's all with the LTO. So itinuturo ang LTO dito. Now, let's proceed with me asking questions. Questions na I believe would be very hard to answer, but I need answers anyway. Umpisahan natin doon sa nangyaring insidente sa EDSA busway na very clear na yung si De Vera Lim ay lasing, and yet ang ginawa sa halip na i-turn over sa PNP ay sinamahan sa BGC, hinatid siya, naging driver at bodyguard ang mga taga-DOTR. Driver at bodyguard dahil iminaneho ng Coast Guard yung sasakyan papunta sa kondo niya at nagsilbi na ring bodyguard. Anyari, nasa halip ay itinan over sa PNP para gawin yung narapat at sampahan ng kaso, which they did not do. Ang nakakatawa pa rito, nagpa-selfie pa ang mga naghatid para bang gustong sabihin na mission accomplished, na ihatid na namin ang aming baby. Nandito ba yung mga taga Coast Guard na naghatid? Okay. CGASN. Ano ibig sabihin po ng CGASN? Apprentice Seaman Neil Patrick M. Villaluz and Apprentice Seaman Al Ahmed Hassan. Paki-explain lang po, ano nangyari doon at bakit po naging baby itong si De Vera
Anong full name ulit ni De Vera, sir? Christopher Lim De Vera. Good morning, Mr. Chair. Hindi, pero bagong lahat, kasi paulit-ulit tinatanong ng mga netizen dun sa mga comment section. Asek Jose Lim, are you related to Christopher Lim De Vera? Mr. Chairman, I'm not related to him, Mr. Chairman. Not related whatsoever? No, not related. Kapilido lang ng yung Lim, middle name niya. Yes, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Asek Lim. Proceed. CG Patrick Villaluz. Good morning, Mr. Chair. Good morning, ma'am, sirs. Nung madaling araw po ng July 28, nagpaalam po kami na magkakain po sa aming PIC. Personal in charge sa team po namin at sa team leader po namin na sa SAIC. Nung natapos na po kami, Mr. Chair, na kumain, pabalik na po kami sa station namin sa Ortigas. Nagtaka po kami bakit po maraming bus na nakapila po. Kaya po nagtaka kami ng aking kasama. Bumaba po kami, naglakad papunta sa harapan at doon po namin naabutan na yung may 3 MMDA personnel po na pinapagilid na po yung SUV na nag-counterflow sa gilid ng daan upang magtuloy po ulit ang operasyon po ng EDSA bus carousel units. Nang napigilid na po namin yung SUV sa gilid ng daan po sa Guadalupe Station, kami ng aking kasama po, si Coast Guard Apprentice Manasan, nag-assist po sa traffic direction control po yung in-assist namin sa ibang motorista, sir. Kasi nasa gilid po ng kalsada, sir. Habang agad po namin, nung napagilid na po yung sasakyan SUV, sir, agad po namin pinarating sa aming assistant team leader at team leader ang pangyayari tungkol sa counterflow na napag-alaman po namin sa mga MMDA personnel. Habang iniintay po ang assistant team leader at team leader po namin, nagta-traffic direction control po kami sa ibang motorista. Pagdating po ng team leader at assistant team leader namin, kinausap kami kung anong nangyari. Ang alam lang po namin is counterflow incident. Then, sinabi po namin na yung MMDA po ang first responder sa... Okay, let me interrupt. Pero alam nyo na si Christopher Lim De Vera at that very moment ay lasing, nakainom. Nung hindi pa po namin nalaman, sir, ng aking kasama na si Coast Guard Apprentice Seaman Hassan, sir. Okay. Kung hindi nyo alam na siya alam mo na lasing o hindi? Yes o no lamang po? No po, No. Mr. Chair. So bakit niyo po hinatid at ipinagmaneho yung kanyang sasakyan kung siya po ay hindi lasing? So, hindi ko po alam na lasing, pero ang instruction po na ihatid namin ay galing po sa team leader namin na si Sir Michael Almoite, sir. Pero sinabi ba sa inyo ng team leader kung bakit kailangan siya ipagmaneho? Yes, sir. Anong sinabi ng team leader? Para mukhang nakainom and para sa Okay, so alam nyo na nakainom. tapos na, sir, malapit nang ihatid. Kaya nga, malapit na hatid, so alam nyo, Yes, sir. right? Na lasing, medyo nakainom. So the fact na inutusan kayong ihatid siya, ipagmaneho siya para hindi na makadisgrasya, ibig sabihin, wala na sa ayos yung kanyang mga faculties. There's the possibility na baka siya makadisgrasya o siya madisgrasya, kaya ipagmamaneho niyo siya pauwi ng kanyang kondo. Yun. Tama? Yes, sir. Okay. Now, bakit niyo siya pinagmaneho na alam niyo naman bawal? Sabihin natin, utos na inyong team leader. Hindi niyo ba sinabihan niyo ng inyong team leader na, boss, baka mapahamak tayo rito? Ang dapat nating gawin sana ay i-turn over ito sa PNP o communicate sa PNP because nasa IRR yan, number 2 ng IRR. Sa number 2 ng IRR, Department Order 2023-020, Section 3.2 ninyo. To establish and maintain permanent linkages with regular line of communication, in line of communication and coordination with all agencies and stakeholders involved in transportation, especially the committee's member and agencies. Ayan o, nasa Department Order
2023-020 na dapat meron kayong permanent linkages, regular line of communication, coordination with all agencies and stakeholders involved in transportation, especially the committee's member and agencies, which is yung SAIC. Oh, bakit hindi mo challenge yung team leaders? Boss, madadali tayo dyan. Tawagan natin yung PNP para sunduin ito at dalhin sa presinto at kasuhan sa paglabag sa anti-drunk and drug driving law. Good morning, Mr. Chair. Nung time po yun na, Mr. Chair, may police mobile po na huminto. And ang nakausap po ay ang mga MMDA personnel. Pagtapos po nilang mag-usap, Mr. Chair, umalis po ang police mobile. Nandito ba yung police mobile na umalis? Colonel Bobby Arao? Good morning, sir. Negative, sir. Ano pong posisyon niyo, Colonel Arao? Sir, I'm the Deputy Director for Administration of the PNP HPG, sir. Okay. Bakit po negative at hindi po positive? Sir, yung police po na nag-responde, sir, is under ng Makati City Police Officer. So, yun, sir, hindi naman na-invite. Bakit po hindi? Colonel Joel, anong pangalan niyo po, sir? Hindi ko nakikita yung Colonel Joel Kasupanan. Ano pong pwesto niyo sa PNP? Chief po ng Special Operations Division, Highway Patrol Group, sir. COMSEC, dapat inimbitahan natin yung kasi nagtuturo naman, dapat inimbitahan natin yung PNP, no, not HPG anymore. Siguro yung admin officer ng PNP. Come on, guys, you know better. Kasi tinuturo nila Makati, hindi na jurisdiction na yun. Kung nandito yung kataas-taasan sa PNP, admin officer ng PNP, General so-and-so, di agad-agad. Tawagan nyo ngayon na mismo. Tawagan nyo si Chief PNP. Kabulin nyo. Tawagan nyo. Kasi itong dalawang PNP nandito, they're useless. I'm sorry, useless kayo doon sa tinutumbok ko. So, anong pangalan po ng pulis na dumating pero umalis din? Dumating sa site? Sir, nasa report data ng MMDA yan, sir. Okay. Sige, turo sila. MMDA, anong pangalan ng pulis? He was already there. And alam naman siguro niya na meron tayong anti-drunk and drug driving law. Sa halip na parang chismoso lang, nakimarites lang, and then, may lasing ba dyan? Nag-resist ba yan? Nung sinabi hindi, sige, alis na ako. Magkape muna siguro ang nasa isip niya or tumbongga or something like that. Good morning, Your Ito na pala yung mga police. It's here. Okay. Pero sige, mas maganda kayo pong magsabi. Per the sinumpang salaysay of our 2 traffic enforcers present at the time of the incident, Your Honors, ang nakuha po nilang pangalan ay PSSG Rojas at Patrolman De La Cruz, Your Honors. COMSEC, ba't hindi natin pinatawag to? Check. Okay. Sa next hearing, patawag natin. Yes, po. Okay. Lahat ng pinag-uusapan natin dito, matic, motopropyo, without me asking, patawag nila agad. Pwede. Thank you. Thank you. Okay. HPG in your jurisdiction. Gusto ko manggagaling sa inyo. Ano ang protocol sa PNP? PNP. Kapag ang isang pulis, kayo, HPG, na para ninyo ang isang motorista dahil lasing,
Ano po yung protocol? Good morning, sir. Actually, sir, usually, sir, pag initially ma-determine namin na parang under the influence of liquor. So, Yes. we have to, mayroon kaming tinatawag na, sir, field sobriety test. Okay. So, doon, sir, nakasaad yung mga procedure. But then, after that, sir, you have to, for confirmation, sir, use the necessary technical, sir. Okay. And then pag na-find out ninyo na talagang lasing at over the limit na yung alcohol sa kanyang katawan, ano po yung susunod na inyong gagawin? Of course, sir, we have to hold the driver in custody, sir. And for him not to forgo with the driving, and then? And we will file the necessary charges, sir. Correct. So, base po dun sa sinabi ninyo, so malaking pagkakamali itong nagawa ng kabaro ninyo. Tama? Yes, sir, but accordingly, sir, yung I know, sir, I can't speak for ano nangyari, pero yung based on sir, ang SAEC daw, sir, sila na daw bahala. No, sir. Gusto ko lang sa procedure, sa protocol. So therefore, base po dun sa mga sinabi ninyo, yung pong dalawang pulis, si PSSG, Police Staff Sergeant Rojas and Patrolman De La Cruz, hindi sumunod sa protocol, gumawa sila ng mali. Yes, sir, nakikita namin, sir, na may pagkukulang po yung tropa namin sa baba, sir. Okay. Yun ang gusto ko. Na at least, inaamin mo ngayon na yung kabaro ninyo ay nagkaroon ng pagkukulang, which is hindi niya ginawa yung binanggit ninyo. Diba? Mga binanggit yung sobriety test, and then technical test, and then dalhin sa presinto, file appropriate charges. Okay. Thank you. Now, CG Mabillaluz, nung paghatid nyo sa kanya sa kondo, bakit pa kayo nagpa-selfie, sir? For situational report, sir. Situational report para kanino? Para sabihin mission accomplished? Para po sa team leader namin, sir. Sa report niya, sir. Ano naman ang naging reaction ni team leader nung pinadala yung selfie? Na yan, okay. Saan ka dito? Ikaw ata yung nasa left. Okay. Leftmost. Sige. Ano sabi ng team leader nung pinadala mong selfie? Hindi po ako yung nagpadala, Sino sir. padala? Kundi ang assistant team leader namin, sir. Siya po yung kumuha ng picture, sir. Nandiyan pala si assistant team leader. Ilan pala kayo naghatid? Tatlo po kami, Mr. Chair. Okay, team leader, ito yung sa taga-DOTR. Yung kasama po namin sa picture, Mr. Chair, is yung assistant team leader po namin. Okay, sino itong naka-uniforme ng DOTI, yung naka-black? Assistant team leader po namin si Sir Alvin Garcia. Andito pa si Sir Alvin Garcia. Sir Alvin, pwedeng umupo ka. And then let's put Sir Alvin Garcia under oath. Comsec, please. Nawala? Okay. Excuse me, for those resource persons who just arrived, can you please stand and raise your right hand? Nag-oath na? Okay. Thank you po. Tapos na daw po nag-oath, sir. Okay. So, ikaw yung promotor
sa pagpapaselfie dito kay De Vera. Ikaw yung nasa picture. Good morning po, Mr. Chair. Bali po kasi yung utos po sa amin ng team leader namin, pag-arrive po namin sa bahay po ni Mr. De Vera, kumuha daw po kami ng picture na safe po nakarating kami at wala po na disgrasya, sir. Ayun po yung utos ng aming team leader, sir. At sino po yung team leader nyo? Si Mr. Almete po. Ayan. Mr. Ray Almoite, sir. Okay, nagpapasapasahan kayo. At least dito na tayo sa pinakadulo na. Team leader. Okay. Bakit mo inutusan yung si De Vera at pagkatapos nagpa-selfie pa kayo? Sir, good morning po, Mr. Chair. Ang picture po na pinakuha ko sa kanila para po sa incident report po namin na i-send po sa Viber po ng group. Viber ng grupo? Yes. Bakit kinakailangan pa ipadala sa Viber ng grupo yung selfie? Kasi po meron po kaming incident report na sinesend po kung may nangyayari po na sa busway po na. So, in short, ito ay para ipakita doon sa Viber group ninyo na okay na yung lasing, okay na yung nag-violate ng traffic law natin, safe na siya, huwag kayo maglala. So, parang ganun ang mensahe. Yes po, sir. Thank you. Hindi mo ba alam na pambabastos itong ginawa nyo? Pagpapapicture, pambabastos sa taong bayan. Almost every day, meron kayong pinapara dyan. Tinitikitan nyo. May mga video pa nga na yung mga nakamotor, nakikipaghabulan kayo, nakikipagpatentero kayo, inihila-hila nyo pa yung motor, dinidipahan nyo pa. Kulang na lang na itaya nyo yung buhay nyo para yung violator ay mahuli nyo lamang at matikitan. Nang gagalaiti kayo, nang gigigil kayo sa lahat ng mga dumadaan niya sa busway, which tama lang, trabaho niya yon. However, dito sa taong ito, he became the exception to the rule. And why is that? Mr. Chair, yung nangyari po kasi na Mr. Chair, wala po kami panikit at that time, sir. Yung at that moment po, wala po kami panikit, naubos na po. Tapos po, yung may panikit lang po is yung MMDA po. Pagdating po namin doon, ay po tikita ng MMDA dahil po di daw po sila authorized manikit na sa busway. Ngayon, kami na po nagsabi sa MMDA na sila na po magtikit. Kasi po yung ticket po namin, yung TO po namin, ubos na po at that time, sir. Bakit naubos? Ilan ang natikita nyo at that time? Mr. Chair, nirenyo ko po yung panikit ko bago po magbagyo. Inabutan po ng bagyo siya kaya hindi po siya na kuha agad po sa LTO po. Kailan naubos yung panikit? So ibig sabihin nagjo-duty kayo doon na walang panikit? Bago po, kasi nagkaroon po ng suspension. No, di ba pag mag-duty kayo, dapat may panikit kayo. So useless pala yung pag-duty nyo doon na ang purpose ninyo manghuli and automatically manikit ng mga violators. So you were there without panikit. So useless yung presence ninyo doon. Nung time po, bago po yung bagyo, naubos na po siya, sir. Kaya hindi po agad na i-renew yung panikit ko kasi nabutan po ng kansila po ng pasok. Kanino kayo kumukuha ng panikit? Sa LTO po, sir. Okay. Ilang araw ba yung pagpo-process ng panikit? Sana kung wala ka palang panikit, hindi ka na nag-duty doon. What for? Useless ang presence nyo doon kung gano'n. Ba't ka pa nandun kung wala ka palang panikit? Wala ka authority na manghuli at mag-sanction ng isang violator. In this case,
katulad nitong si De Vera. LTO, Mr. Francis Ray Almora, gaano katagal po mag-process ng panikit may bigay Good morning, Mr. Chair. sa deputized ninyo? For the deputized officers of LTO, they have to just account for the tickets. So they have to submit or return the copies for the office for COA purposes. And immediately, we can issue again How long, at sir? the OP. How long? Within the day, Mr. Within Chair. the day. Narinig mo? Mr. Almoite, within the day. I believe meron kang panikit. Kaya lang yun ang ginagamit mong depensa. But let me remind you, you don't even need panikit para yung isang tulad ni De Vera na lasing na siya ay dalhin sa presinto o tawagan mo yung pulis. Nandiyan sa IR nyo, number 2 sa department order ninyo. Makipag-communicate sa pulis para sunduin ito at dalhin sa presinto. Because a crime has been committed. A law has been violated. Tama? Okay. Now, DOTR, Yusek Jesus Ferdinand Ortega, salamat sa iyo. Kita ko consistent palagi ang presence mo. I appreciate that. Ano yung parusa dito? Kung mabilis kayo magparusa sa mga gumagamit ng busway, ngayon, itong mga hindi gumawa ng tama dahil Mr. sa busway, Chair, anong parusang? Mr. Chair, si ASEC Racrolin po ang ipapareport ko because he's the one handling the ASEC, incident po. Thank anong you. parusa dito sa kanila? Umpisa natin sa team leader. Mr. Chairman, our secretary wrote you a letter po. And based on the letter po sent by our secretary to your office po, since suspension po yung parusa po for them, Mr. Chairman. Okay, si Alvin Garcia, suspension for 3 months. Sino to si Alvin Garcia? Is he here? Okay. So suspended ka for 3 months. Okay, yan yung parusa sa'yo. Okay. And then si Michael Real Moite, suspension for 3 months. Okay. Si ASN Hassan, admonition. Ibig sabihin, pinagsabihan lang, wag mo nang ulitin yan. Why? Mr. Chair, based on the reports and the investigation that we got, sumunod lang po sila sa team leader po nila. Sinabihan sila ng team leader nila na mukhang nakainom to ensure that safe po yung mga road users. Sila po yung nagtanong pa sila kung sino bang marunong mag-drive. And we found out ang marunong mag-drive si ASN Villaruz. So siya yung pinadrive po, Mr. To cut it short, sumunod lang sila sa utos ng kanilang team leader. Yes, So pag sinabi ng team leader, lumundag ka sa 10th floor building, kailangan silang lumundag. Sir. Hindi naman po, Mr. Chairman. Alam nila na bawal yun. The fact na alam nila na bawal yun, yung pinapagawa sa kanila, they could have just said no. I think And why did they not that's the proper say it? That's the proper thing to do, Mr. Chairman. So therefore, meron dapat silang parusa. When we asked them po, Mr. Chairman, yun po ang sagot talaga nila that they honestly did not know po because even yung iba po they're not. Sir Asek, alam nila na lasing kasi medyo nakainom at alam nila hindi nila trabaho ang maghatid. It's not their job na ihatid ang isang lasing na driver sa kondo. That's not part of their job. That's a very clear violation of the duties and responsibilities as Coast Guard personnel manning the busway. So therefore, dapat may parusa.
Kasi sir, sila yung mga naka-camouflage, di ba? Oh, sila yung mga nanguhuli. Sila yung dumidipa pa doon sa busway. Nagkikipagsigawan pa. Nililecturan pa yung mga violators, which tama lang. And now, sila nagkamali. Papaluin na yung kamay nila at huwag mo nang ulitin. No. Hindi tama ata yan. Your Honor, if I may. Yes, sir. Yes, sir. Basically, that's the investigation po, answers process that happened, and yun po yung report on the part of SAIC dito kay Secretary Bautista, no? So basically po yung sila ay sumunod lamang, and the order came from their head. That's why sila yung binigyan ng 3 months. But sila po ay kailangan naming i-retrain because clearly when they reported, hindi talaga nila alam. But base po dito sa comments nyo, we could relook at the penalty regarding that po. Thank you, Yusek. Yung mga sinasabi ko, it's not for me and from me to say it na kailangan nila maparusahan. It's all about yung gusto ng taong bayan. Yun ang gusto ng taong bayan, yun yung sundin natin. Diba? Because we're all public servant. Gawin natin kung ano yung mandato sa atin, which is pagsilbihan yung publiko. Now, these 2 gentlemen here must be suspended as well para patas. Kasi kapag hindi nyo po ito sinuspinde, then samut-saring pag-iisip ang papasok sa isipan ng mga tao na meron kayong pinapaboran, na meron kayong mga sacred cow dito sa TOTR. So, ASEC, paasahan ba namin? Yes, yes, Mr. Chairman. We will also relay this to our legal service and HR so that we will do it properly po, yung pag ano po. Thank you. So, by next hearing, gusto namin ng committee dito na meron na naipataw na sanction. Itong admonition, insulto to sir. Kasi this is a big insult to everybody, to the Filipino people. Malaki insulto to. Para paluin lang yung kamay at wag ka nang umulit. So, I want them suspended. Okay? I'm not going to stop. Hindi ako titigil. Kahit pa every week tayo mag-hearing dito hanggat hindi na napapataw ng tamang parusa yung 2 na nagkamali. Yun lang talaga naman eh. Yun yung narapat. Okay? So, maasahan ko po yun. Talk to your legal and then come back to us. Then, kung hindi, patawag mo yung legal. We'll do that, Mr. Chairman. Okay. So, next hearing, meron ng resulta tayo. Tama? Okay. Ang susunod natin pag-usapan dito ay yung LTO, yung breathalyzer, alcohol breathalyzer. 50 million pesos allocated sa inyo. 51 million pesos. Ano nangyari? Ano nangyari sa mga breathalyzer? At magkano per unit? Sir? Mr. Chair, for from the record of LTO, we have procured 756 units of breathalyzers. How much is it each unit, sir? Unfortunately, I'm sorry, Mr. Chair, I was not able to get that data from our I can give you them out now. counting. $68,000 per unit. Sir.
68,000. Napakamahal yata kasi sir, nag-check kami diyan sa sa US. Mataas ang standard nila. 5,000 pesos lamang. Sa US po, 5,000 to 14,000 ang isang fertilizer. Sa Thailand, 3,000 pesos katumbas. Sa China, 22,000. Pero doon na lang tayo sa US, 5,000 to 14,000. Bakit po sobrang mahal? Masyadong mahal po, sir. Mr. Chair, please allow us to seek the information from our procurement because we are just the end user, Mr. Chair. Okay. Sino-sino ilan po yung fertilizer na na-procure ninyo? Ulit? Mr. Chair, this was distributed to all the regional offices from Okay. Region 1 to including NCR, CAR, and Caraga. All right. Initially, there was also 50 units transferred to the PNP, 50 units to the PNP. Okay. 215 units to MMDA, 200. 15 units to MMDA. Okay. MMDA. Okay. This is for a total of 756 units, Mr. Chair. Na-flag down kayo ng COA, Commission on Audit. At merong worth 51 million pesos ng mga kagamitan kasama na yung fertilizer na nakatenga lamang sa inyong ahensya sa stockroom at hindi nagagamit. Galing po ito sa COA. 51 million. Hindi lang naka-specify kung ilan dito ay fertilizer. Lalabas po ito sa budget hearing. Attorney Artes. Yes, Your Honor. Since MMDA was mentioned, yes, we received some units of breath analyzers from LTO, but we returned them because it was not calibrated, Your Honor. Oh, okay. I remember at the time, then Chairman, the late Danilo Lim, tested the breath analyzer by asking one of his security to drink alcohol and try the breath analyzer. And it registered zero alcohol level. That's why we returned it, Your Honor. Oh, okay. So, ibig sabihin, yung fertilizer na 68,000 pesos, ang halaga lang noon, wala pa sa piso dahil palpak. You returned it. That's what I recall, Your Honor. We returned all of it, Your Honor. That's All why we the don't- 215 units din? Yes, all of the units. I don't recall, Your Honor, the exact number, but after the test conducted, then at the time it was, I think even before pandemic, we returned all the units, Your Honor. that we Every received. single one of them? Yes, Your Honor. Okay. Tumatas na kami yung PNP. PNP, nabigyan kayo ng 50 fertilizer na worth 68,000 bawat unit. Anong nangyari doon? Yes, sir. 2 to 3 years ago, sir, we also received that units. But we returned, sir, because Return na it was naman. not calibrated. Lahat return to sender. Yes, sir. Jeez. Dahil hindi calibrated and it didn't work. Okay. LTO, sir.
So kung hindi nag-work yung mga ipinasa nyo sa kanila, nakapareho lang naman doon sa, sabi nyo, ipinasa nyo sa iba't ibang mga district ninyo, regional office nyo. So, hindi nag-work, anong ginawa nyo? Mr. Chair, that period, I'm sorry, but I'm not trying to evade, but then I assumed the position on July 2023. So I'm not, I think this, the distribution and the situation were not, when I was not in the law enforcement service, Mr. Chair. Okay, Please allow me again to go and to look into this. And who was the person in charge of procurement at that time? Comsec, patawag natin. Okay, kung sino man yun. Anong pangalan? I will check, Mr. Chair, Check. to be sure. And then ipapatawag natin sa susunod na hearing. Yes, Mr. Chair. Gusto namin makita in terms of reference para malaman yung specification kung worth it ba yung 68,000. Pero ngayon pa lamang, husgan ko na. Hindi worth it dahil hindi pumapalya eh. It's not worth it because it doesn't work. It didn't work. 68,000 sa isang palpak. Bulok. Sira na fertilizer. Sinayang natin yung pera ng taong bayan. Magkano po yung total amount? Yung 756 times nyo nga, 756 times 68,000, 51 million. 51 million. Okay. So, therefore, yung pong fertilizer, not a single one ay napakinabangan. Mr. Chair, from Kasi the kung report... hindi napakinabangan ng MMD, hindi napakinabangan ng PNP, maging yung dinistribute sa mga tao nyo, hindi napakinabangan yun, natenga lang yun. From the report of our regional offices, Mr. Chair, we have apprehensions under 10586. How can you apprehend someone sa under 10586 and the only way to determine that is one way is to determine is by the breathalyzer Yes, Mr. Chair. to confirm. The presumption, Mr. Chair, is some of the units, Maybe sobriety test, some of the units. the units that were distributed to the regional offices were used, so they were able to prosecute 1,496 cases, all in all, Mr. Chair. This was So ang brought to- pinapalabas mo na nag-work ang ilang breathalyzer. Yes, Mr. Chair. What a very convenient excuse. Eh yung sa MMDA, 215 isinole. Sa PNP, 50 isinole. So, ibig sabihin, meron ilan-ilan doon na naiwan sa inyo ang hindi nasole. Or baka ang ginawa nyo, namili kayo kung ano yung mga palpak, yun ang binigay nyo sa MMDA. Kung ano yung palpak, binigay nyo sa PNP. Natira sa inyo, hindi palpak. So, nung dumating yung breathalyzer, merong tumitingin sa inyo kung ano yung nag-work at anong hindi. Alam nyo na merong hindi nag-work. So, hindi nag-work, pinasa nyo sa ibang agency. But I don't believe you anyway. Well, meron kayo na-apprehend, thank you, pero hindi nagamit ang breathalyzer. Yun eh. So, ano nangyari doon sa mga breathalyzer na mga sinuli? I just got a confirmation, Mr. Chair. It was really returned to LTO. And Okay. Meron kayong resibo, MMDA and PNP na it was returned and meron kayong received copy? I'm pretty sure, Your Honor, we have documentation, Your Honor. I don't recall kung ni-receive ba namin siya officially tapos ibinalik or hindi na namin tinanggap dahil isinaoli na, Your Honor. I'll check with our admin service, Your Honor.
for sure there's a documentation on that. Unless nga po na from the start hindi po namin officially tinanggap dahil kailangan po talaga i-calibrate yung mga breath analyzers, Your Honor. Ganon din kayo PNP, HPG? Yes, sir. We have our supply accountable officer who do the process of receiving and returning the mentioned ABA, sir. Okay. So, LTO, sir? I will check again, Mr. Chair, with the property of LTO as to the status of these units, Mr. Chair. Okay. So, meron ba kayong balak na mag-procure ulit? Yes, Mr. Chair. Meron ulit. Ang tapang naman ng apog. Sorry palpak na ngayong at the same yung pagkukunan nyo. Saan pa pala galing itong breathalyzer? Yung mga pumalpak na pinagsusuli ng MMD at saka ng PNP. I'm just aware of... Saan made ito? Made in which the country? procurement date is 2017, Mr. Chair. Opo. Saan po? Made in what country is it? I don't know the status now, Mr. Chair. Made in Iraq? Hindi. Iba pala to. Mr. Chair. Yusek Ortega. If I may po, I'll be informing ASEC Bigor written to give a report accounting all the backgrounds needed with that 50 million na supposedly na procure. And then regarding dun sa na-mention ngayon that there's a plan, I will also ask for a report para makita po natin the status for us to do what's necessary regarding these findings, Your Honor. Yun nga po, Yusek Ortega, ayusin mo natin yung problemang kapalpakan doon sa unang procurement. Hindi pa nga natin naayos, wala pang nananagot doon sa kapalpakang ito. And yet, tayo ay magpo-procure or bibili ulit ng mga bago unit. Ilan po ang balak niyong bilhin sana, sir? At what amount? I'm just curious. The market study is ongoing, Mr. Chair, for inclusion. Pero give or take, magkano sana ang balak niyo? I have no idea, Mr. Chair. DOTR? Ano yung comment mo rito? So pinag-aaralan pa raw nila yung pagbili ulit. Ang definitely Your Honor, ang definitely mangyayari ngayon is put on hold lahat ng movements for us, like mentioned earlier, to us what happened before, because this will be a factor for the agency to act on this supposedly na merong proseso silang ginagawa regarding the breath analyzer, Your Honor. Di ba dapat kayo sa PNP and MMDA, especially PNP, kayo dapat ang lead agency sa procure ng breathalyzer kasama na yung body cam, kasi dapat kapag nanghuli kayo ng lasing, may body cam para ma-ensure na yung hinuhuli, yung ginagawa niyong panghuli ay sumusunod kayo sa protocol. Di ba, HPG? PNP dapat? Bakit LTO? Actually, sir, the Highway Patrol Group, sir, has not procured breath analyzer due to the absence of appropriated budget specifically allocated for this purpose. MMDA? Wala rin po kaming procurement, Your Honor. Dahil po siguro din wala po kaming deputized na enforcer, traffic enforcer to implement po ito pong Anti-Drunk and Drug Driving Act, Your Honor. So, sa Anti-Drunk and Drug Driving Law, hindi kayo deputized? Hindi kayo kasama doon? I don't think so. Kasama po kami sa nakalagay sa batas, pero kailangan po namin mag-seek ng deputization, Your Honor, sa LTO po. Okay. Why did you not do it? Sir, actually, nakadalawang batch na po kami ng enforcers, if I recall it right, na pinag-train at pinag-exam. Unfortunately, hindi ko po alam kung kakulangan ba ng competence ng aming enforcers o sinasadya nila, dahil Sinasadya? kalimitan po gabi ito maa-assign
nag-fail po yung dalawang batches na ipinadala namin sa written exam, Your Honor, for deputization. Wala pong pumasa. Ilan pong pinadala nyo na nag-fail lahat? I think dalawang batches po yata yun ng tigto 25. Lahat puro nag-fail? Yes, Your Honor. Parang sinasadya ata sa palagay nyo, sir. Yeah, parang ganon din po, pero I don't Parang have- ayaw kayong i-deputize. Parang gano'n lumitaw. Hindi ko rin po alam, pero Para lahat, yung dalawang batch, ilan katao yun? parang dalawang 25 po yung aming pinadala. 50. Yes, Your Honor. Kahit isa sa kanila, walang pumasa. Lahat bumagsak. Opo, wala po pumasa, Your Honor. So, wala po kaming So, ibig sabihin, deputized bobo lahat ng info. mga tao ninyo dyan sa MMDA. Hindi ko po nga alam, Your Honor, kasi Huwag na lang kayo mag-traffic sa MMDA kung kayo, sabi ng LTO, mga bobo kayo, bagsak kayo. O, bakit pa nagta-traffic? Iniinsulto kayo ng LTO. Hindi naman po siguro gano'n, Your No, Honor. I'm just trying to cheer up everybody here. Kasi parang inaantok na. LTO, I want the MMDA traffic enforcers deputized. I'm dead serious. Kasi ang MMDA ang nakikita sa kalye. Every day, sila yung babad sa araw, maging umuulan o uminit, nandiyon yung MMDA. Pero never pa akong nakakita ng traffic enforcer from the LTO na kung tawagan ninyo, anong tawag doon? Anong tawag po sa traffic enforcer ninyo? Transportation Regulation Officers. Hindi, meron tawag doon yung mga naka-boots. Flying squad. We don't use that anymore, Your Honor. Okay. Wala na kayong flying squad. So anong tawag ngayon sa bago? TROs, Your Honor. TRO. Transportation Regulation Officers, Your Honor. Wala akong nakikita mga TRO sa kalye. Ano bang suot nilang uniforme? It is powder blue with Boris Stetson hat. Wala akong nakikita. Sa Kaba na ENSA, wala akong nakikita. Sa Amang Kalye, wala akong nakikita. Saan ba naka-standby mga ito? Para mapicturean ko. Wala talaga. At the moment, Your Honor, we only have 28 personnel. 28 lang. Yes, Your Honor. Para sa buong Metro Manila, 28 lang. Then kung 28 lang, sana nag-deputize kayo para ma-augment yung pag-enforce nyo ng traffic against drunk driving. Dineputize yung MMDA, nagbo-volunteer ng MMDA, 50. Bakit? Your Honor, LTO is very much willing to train, deputize other enforcement as mentioned by the law. Baka ibabagsak nyo lang. MMDA. Magpa-deputize ulit kayo ng another subukan nyo 100. Yes, Kasi Your mali mo Honor, baka... Will do pa. Will do. Hindi naman po siguro sadya ng LTO. Baka naman din po, pwede rin naman po yung sa aming side yung may kakulangan. So, Ibig sabihin bobo yung mga tao nyo? Inaamin hindi mo? naman po. Baka naman po rin sinasadya nila kasi Ayun, sinasadya. gabi po na-duty ito kalimitan kasi po ang ADDA normally ang violation po sa madaling araw. Baka yes. At yung but we'll do, Your Honor, we'll send again, we'll coordinate with the LTO. We have a very good relations naman po with the LTO. Kasi nga po LTO, sir, Francis Almora, sir. Sa record ng HPG, tumataas 90% yung drunk driving incident at mga aksidente. We have to do something. And it starts from the LTO. Yung pala pag-procure ng breathalyzer hanggang sa pag-deputize sa inyo lahat. And yet, hindi kayo visible sa kalye. Dapat pala MMDA and PNP. Because they're the ones who are visible sa kalye. PNP nakikita ko pa, patrol dyan. MMDA palagi. Pag sinabing traffic, bukang bibig, household name na yung MMDA. Pag sinabing traffic, equals MMDA. Walang LTO. LTO, pag sinabing LTO, Pixel. Pumpasa isipan, totoo yan. Pixel para sa mga lisensya, sa mga plaka. Anyway, sir, I want them deputized. Sa 50, okay, wala akong pakialam doon sa pag-exam nila. Kung talagang bagsak sila, ibagsak. Pero naman, parang awa mo naman, sir. Huwag naman siguro lahat ibagsak niyong sadya yung ibagsak.
magbagsak lang kayo ng konti, yung yung disimulado. Okay, sir? So Your Honor, the MMDA, magpadala ulit kayo ng mga, ano, Will do, Your Honor. We'll coordinate with the LTO, Your Honor. damihan mo na siguro. Yes, Your Honor. Will do. I-anticipate mo na may mga babagsak doon. Yes, Your Honor. Will do po. LTO, sir? we'll coordinate with the MMDA, Your Honor, so that we can immediately conduct the training for them. Okay. Now, meron akong nakita sa social media itong isang vlogger na hinuli siya dahil gumamit siya ng temporary plate LTO na dapat 15 days lang allowed, and then after that pwede ka nang hulihin. And then nang pumunta siya sa LTO, siya mismo nakita na yung mga plaka ng mga taga-LTO at temporary din at paso na. Ito may video tayo. Pagkabot sila sa kanan, ako ipakita sa kanan nila kinit. Pagkurog-kurog, yung tuhod yun, makita ko na sa kanan na, tanawan niyo. O, tanawa. Tanawa niyo sa kanan nila, o, tanawa. Ipakita na ko na yung plate number. O, ha? O, puwa man na siya. O, temporary dayo na siya, o temporary plate number pa na siya. O, tanawa ninyo. O, ha? Improvise plate na. Magawa ka! Wala, naglayo ako sir! Ayaw ko pala! Ayaw ka! Ayaw ka! Uy! Lagyan ko sir sa silog niya! Tara, tara! Ayaw ka na! Ayaw! Ayaw! Ayaw, sir! Ayan nakatungod, sir! Ayaw! Iyan nakatungod, sir! Ayaw, sir! Ayaw, sir! Iyan nakatungod, sir! Uy, ayaw! Okay. So, sir, nanguhuli kayo ng mga taong gumagamit ng temporary plate. And yet, kayo mismo ay gumagamit noon. Mr. Chair, Why is that, sir? I believe this is in Cebu. Regardless whether Cebu or... The one that is being shown is a temporary plate, improvised plate. Actually, So, under, mas lalo na. So, dapat di kayo gumagamit ng improvised plate. LTO kayo eh. we allow, under 4136, Your Honor, we allow motorists to apply for improvised plate if it is damaged, if it is unreadable, then we allow them to use improvised plate until production of the replacement plate. The temporary plate, Your Honor, are the ones that are using the alphanumerics of the conduction sticker, or it is computer generated. So for this temporary plate, Your Honor, they have 15 days to get the permanent plate. But in the case that the plate, the original plate, is already damaged or unreadable, then we can authorize the use of a temporary plate, Your Honor, so that you can identify the motor vehicle through the plate. So it's not prohibited, Your Honor, to use improvised plate. So if you use improvised plate, how would you know kung yung plakang yun ay peke, hindi register sa LTO? So you said you allowed people to use improvised plate. So kung ako ay loko-loko, gagawa ko ng mga numero na wala sa record ng LTO para kung ako'y gumawa ng krimen, i-check yung plaka ko, wala doon. Ligtas ako, lusot ako. You follow me, sir? Yes, sir. The LTO office concerned, Your Honor, will provide the authority to use No, improvised ang plate. sinasabi ko, sir, kasi kapag nasira yung plaka ng isang motorista, o in your case, kayo rin sa LTO, inaalaw nyo na gumamit ng improvised plate. May I clarify, Your Honor? With the authority from LTO, Your Honor, so that it is the alphanumerics of the same plate will be the one to be used in the improvised plate, Your Honor. You cannot just, if it is damaged, you cannot just replace it with any alphanumerics or other plate, improvised plate, without authority from LTO. Otherwise, you will have a violation, Your Honor. Yes, I know that. Pero sana yung pag-issue nyo, pag-allow nyo ng improvised plate na gamitin ng mga tao, dapat may certain number of days lang. And then, dapat meron ding kaakibat yan na sticker doon sa improvised plate na yon. Or
sign doon sa sasakyan na itong sasakyan ito ay gumagamit ng improvised plate o sticker man lang. May malaking sticker na nakalagay yung improvised plate. Kung ano yung plaka niya. Di ba? Gawan nyo ng sticker. Malaking sticker na visible. Kasi kung wala yon, improvised plate lang yun, eh pwede siyang gumamit ng peking numero. Tapos pumatay siya dyan. Gumawa siya ng krimen o mag-hold up sa bangko. Gamit ang improvised plate na, di ba? Na kunyari pinayagan nyo na kahit hindi, takas na siya. Therefore, kapag may pumunta sa inyo sa LTO at humingi ng permiso para gumamit ng improvised plate, dapat may kasamang sticker yan. Malaking sticker, parang yung conduction sticker na malaki, nandun yung plate number. Alisin nyo ng conduction sticker, ilagay yung malaking plate na nakalagay yung totoong plate number niya. Diba? Ganun gawin niyo po, sir. Yes, Your Honor. We'll discuss that with our operation, Your Honor, to come up with the design of improvised plate that will be prescribed. Actually, Your Honor, we also prescribe the color and the size for temporary plate. So we can also prescribe for improvised plate as you have recommended, Your Honor. Okay, i-deputize ba yung DOTR, yung SAIC? Yes, Your Honor. They're deputized. Okay. Yes, Your Oo nga, kasi wala nga pala silang wala lang panikit at that time. Your Honor, Some? not Hindi? all. Just like the some of the Coast Guard that have undergone the deputation training are deputized, but not all are deputized, Your Honor. DOTR? Mr. Chair, the purpose of SAIC being present in the busway is to ensure the safety and security ng mga passengers po. Hindi po trabaho talaga, hindi po purpose ng SAIC na manghuli. But since merong mga violators, nagpa-deputize na lang po kami sa LTO dahil yung LTO kulang po ng tao, Mr. Chairman. Thank you. Kulang ng tao. Okay. Proposed budget for 2025 sa EDSA Busway Project, 63,778,000. Ang laki po ata to. Para saan po itong 63 million to operate the busway? Mr. Chair, that is not under us. I will ask with our infrastructure. Andito ba? Yes, Mr. Chair. Okay, pwede natin malaman. Saan na mapupunta itong 63 million? Ng 2024, 909 million? Wow! Almost a billion. Just to operate the busway? Almost a billion pesos to operate the busway. Gaano ba kahaba yung busway na yan? Saan na yung tao? Hindi nyo, sir. 909,128,000. Tapos to 2025, biglang bumagsak. 63 million na lang. At kapag dumadaan tayo dyan sa busway, parang hindi nga busway. Yung mga nakalagay doon na barrier, parang improvised lang. Wala pang mga early warning device. Walang mga reflector na para malaman ng mga tao na busway yan or papasok tayo sa busway yan kasi may mga ilaw, may mga reflector. Kaya nagkakaroon ng mga maraming aksidente tulad ng lasing na si De Vera Lim. Hindi niya alam na busway na pala yun kasi walang sign at walang reflector. At tama lang na mahuli siya dahil sa kapalpakan ng DOTR, nahuli siya. Tama lang din yun. Pero meron na atang namatay a few days ago na no Monday. Ilan na nidisgrasya dyan na nag-U-turn, akala hindi busway, yung pala busway, nasa salpok. Pero I'm interested, bakit po ang laki ng budget? 909 million, sir, to operate the busway. Para saan po ito? Para doon po sa barrier?
Yung mga plastic barriers. Mr. Chairman, if you can give us 5 minutes lang po, Okay. Mr. Chairman. Bakit po wala mga early warning device doon? Bakit po wala mga reflectors? Kasi pag sa gabi, sir, ako dumadaan din ako dyan sa EDSA. Pag sa gabi ko medyo inaantok-antok ko, pagod na yung driver, masasalpok na siya dyan sa busway. Maliban na lang kung memorize na niyang daan. Pero kung ikaw ay taga-probinsya, bagong salta sa Maynila, hindi niya alam, masasalpok niya. Dapat may mga early warning device o may mga signages na you're entering busway. So, umpisa pa lamang, di ba? Meron dapat yung LED na signage, busway, umiilaw-ilaw, recognize. May mga reflector. Doon dapat napunta yung 900 million. Yan, meron yung, ayan yung, kita mo. Wala. Alas, takbo. Yung barrel, hindi plastic, yung semento. Sir. Your Honor, if I may, tamang-tama po, no? A week ago, yung mga kasamaan ko po sa busway, nagpresenta po sa akin because we will be procuring po yung improvement changes doon sa busway po. Specifically, yung like yung nakalagay po na semento, ano? So we will be pipinturahan po lahat yon, something of more yung mas bright po para maging safe. And siguro po they were asking me kung ano pa yung pwedeng ma-improve. Siguro po based dito sa ating hearing, if I could get some more information which we could incorporate doon sa magiging procurement po namin in the improvement of the busway po sa whole stretch po ng EDSA. Yes, sir. Dito sa nakakalarma to, nakakabulabog, itong almost $1 billion to operate the busway ng 2024, itong 2024. 28 kilometers, 23 stops. And all we see are nothing but barriers. Yung ba bilyones ba ang halaga ng mga barriers na yun, yung mga cement barriers? Is it worth almost $1 billion? Kasi 909, sabihin natin, 1 billion na kasi 128, 909.128 million. Worth it ba yung mga barrier? Yung ba yung, doon ba napunta yung bilyones, almost $1 billion, sa mga barrier na semento na pinintura-pinturahan lang? Your Honor, if I may, I will be